Magandang araw! Sa video na ito ay ating tatalakayin ang sinaunang kabiasnan sa Mediterano, ang Minoan at Mycenaean. Balikan natin ang kahulugan ng kabiasnan. Ang kabiasnan ay nagmula sa salitang pugat na biyasa na ang kahulugan ay eksperto. Ito ay pamumuhay na nakagawian ng maraming pangkat ng tao. Kasama sa pagunlad ng kabiasnan ay ang wika, kaugalian, paniniwala at sining. Karaniwan nang sa mga lambak ilog nagsimula ang mga kabiasnan, sapagkat halos lahat ng pangangailangan ng mga tao upang maipagpatuloy ang kanilang buhay ay matatagpuan sa ilog. Ang Mediterano ay tinawag ding Mediteraneo, Mediteraneo o Mediterranea. Ito ay isang dagat ng karagatang Atlantiko na halos natatakpan ng mga anyong lupa. Kabilang na dito ang Europa sa hilaga, Africa sa timog, at Asia sa silangan. Ang dagat Mediterano ang nagsilbing kanlungan ng sinaunang kabiasnang Minoan at Mycenaean. Ang bansang Gresya ay matatagpuan sa dulo ng Peninsulang Balkan sa timog silangang Europa. Mahalaga ang dagat Aegean sa silangan, ang dagat Ionian sa kanluran, at dagat Mediterranean sa timog. Dahil ang mga ito ang nagsilbing rutang pangkalakalan at naging dahilan upang humulat ang mga sinaunang kabiasnan ng bansa. Mayroon ding mga isla sa palibot ng dagat Aegean. Bagaman pinaghihiwalay ng mga likas na hangganan ang mga sinaunang Griego, hindi may kakaila na nagkaroon sila ng masithing damdamin ng pagkakaisa at pagmamahal sa bansa. Dahil sa paniniwalang nagmula sila sa isang ninuno, si Helen. Bahagi din ng makulay na kultura ng Gresya ay ang kanilang paggamit ng iisang wika, pagkahilig at pagdaraos ng mga palaro sa bundok Olympus. Halina't suriin natin ang mga hangganan ng bansang Gresya. Ang Mediterranean Sea ay isa sa mga dagat na bumubuo sa dagat Atlantiko. Matatagpuan ito sa rehiyong bahagi ng timog ng Europa, kanlurang Asia, at hilagang Africa. Ito ay itinuturing na isang dagat na may napakalaking kahalagahan sa kasaysayan para sa buong sibilisasyong kanluranin. Dahil ito ay isang lugar kung saan umulat ang maraming kultura. Ito ang itinuturing na pangalawang pinakamalaking dagat sa buong mundo. Ang Aegean Sea na matatagpuan sa bahaging silangan. Ito ay isa sa mahalagang ruta ng transportasyon at kalakalan para sa mga Greek. Ang dagat na ito ay nag-uugnay sa karamihan ng mga bahagi ng Gresya. Ginamit ang dagat Aegean upang makapaglakbay at makakuha ng mga kalakal sapagkat ang bansa ay salat sa likas na yaman. Ang Ionian Sea sa bahaging kanluran. Ito ay isang pahabang loob na nakaugnay sa Mediterranean Sea. Mahalaga sa mga Greek ang dagat na ito na nagsilbing rutang pangkalakalan simula pa noong sinaunang kabiasnan hanggang sa kasalukuyan. Ang kabiasnang Minoan. Ang kabiasnang ito ay umusbong sa isla ng Crete, na bahagi ng bansang Greece noong humigit kumulang 3000 BCE hanggang 1480 BCE. Tinawag itong kabiasnang Minoan batay sa pangalan ni Haring Minos, ang maalamat na haring sinasabing nagtatag nito. Ang Knossos ang kabisera ng kabiasnang Minoan na matatagpuan sa hilagang bahagi ng pulok. Nang lumaon ay sumikat ang Knossos bilang isang malakas na syudad at napagtagumpay ang hawakan ang buong puok ng Crete. Dito makikita ang palasyo ng hari na ipinatayo sa may 2 hektarya ng lupa na napapalibutan ng mga bahay na bato. May organisadong sistema ng pamumuno at administrasyon ang hari. Noong taong 1899, nagsagawa si Sir Arthur Evans, isang Ingles na arkeologo, ng pagbuhay sa Knossos.
natagpuan niya ang mga gumuhong labi ng isang malaking palasyong yari sa makinis na bato. Maraming palapag ang palasyo at ang mga pasilyo nito ay tinutukuran ng mga haliging kahoy. Ang mga hagdanan nito ay malapad na yari sa pino at puting gypsum. Ang mga dingding ay napapalimutan ng makukulay na presko. Kilala ang mga Minoan bilang mahuhusay gumamit ng metal at iba pang teknolohiya. Nakatira sila sa mga bahay na yari sa laryo. Mayroon na rin silang sistema ng pagsulat na tinawag na Linear A. Magagaling din silang mandaragat. Ang lipo ng Minoan ay hinati sa 4 na antas. Ang mga maharlika, mga ngalakal, magbubukid, at mga alipin. Sila ay puno ng katiwasayan kung kaya't nahumaling sila sa mga magagarang bagay at kasangkapan. Ang ambag ng kabiasnang Minoan. Ang fresco painting ay ang makukulay na pinta sa pader na naglalarawan ng kalikasan, relihiyon, at araw-araw na buhay. Ito ay larawang mabilisan, subalit bihasang ipinipinta sa mga dingding na basa ng plaster upang kumapit ng husto sa pader ang mga pigment ng metal at mineral na oxide. Mahuhusay silang gumawa ng palayok na may karaniwang disenyo ng mga bagay na nakikita sa kapaligiran. Gumagawa rin sila ng mga palamuti at alahas. Ang bullleaping ay isang sagradong aktibidad na may kaugnayan sa relihiyon at tradisyon ng mga Minoan. Gumawa rin sila ng malalaking palasyo, gaya ng palasyo ng Knossos na may maraming silid, imbakan, at maayos na daluyan ng tubig. Paglipas ng ilan pang taon na tinatayang mula 1600 hanggang 1100 BCE, narating ng Crete ang kanyang tugatog. Umunlad ng gusto ang kabuhayan dito, dulot na rin ang pakikipagkalakala ng mga Minoan sa gitnang silangan at paligid ng dagat Igan. Dumarami ang mga bayan at lungsod at ang Knossos ang naging pinakamalaki. Ang kabias ng Minoans ay tumagal hanggang 1400 BCE. Ilan sa mga sinasabing dahilan ay ang pagputok ng bulkan at paglindol. At nagwakas ito nang salakayin ng Knossos ng mga hinihinalang mga pangkat ng Mycenaean. Dito nagsimula ang unti-unting paghihina ng kulturang Minoan at paghahalo sa kulturang Mycenaean. Ang kabias ng Mycenaean. Ang Mycenaean ay matatagpuan sa mainland o kontinental na bahagi ng Greece, partikular sa timog na bahagi ng Balkan Peninsula. Ang Mycenaean ay isang sinaunang kabiasnan sa Gresya na umusbong mula 1600 BCE hanggang 1100 BCE. Ang mga Mycenaean ay pinaniniwala ang mga katutubo ng lugar sa paligid ng Caspian Sea. Ito ay itinuturing na unang tunay na kabias ng Griego at naging tagapagmana ng kulturang Minoan. Ang Mycenae ang sentro ng kabiasnan na matatagpuan 16 na kilometro ang layo sa playa ng karagatang Aegean. Ang mga lungsod dito ay pinagugnay ng maayos na daanan at mga tulay. Napapaligiran ng makapal na pader ang lungsod upang maging pananggalang sa mga maaaring lumusob dito. Sa loob ng pader ay ang palasyo ng hari. Bagamat walang naiwang mga nakasulat na kasaysayan, ang pagsisalin-salin ng kwento ng mga hari at bayaning Mycenaean ay lumaganap. Ang mga kwentong ito ay nagugnay sa mga tao at sa mga diyos-diyosan na sinasabing naging batayan ng mitolohiyang Griego. Pagdating na 1400 BCE, isa nang napakalakas na mandaragat ang mga Mycenaean. At ito ay nalubos nang masakop at magupo nila ang Crete.
Naiugnay nila ang Crete sa lumalagong kabiasnan sa Greece. Bahagi ng kabias ng Aegean ang Asia Minor, kung saan matatagpuan ang lungsod ng Troy. Yumaman at naging makapangyarihan ang Troy dahil sa lokasyon nito. Ang Troy ang pangunahing katunggali ng Mycenae na sa kalaunan ay bumagsak din sa kamay ng mga Mycenaean. Ang kulturang Mycenaean ay mayaman at maunlad na pinatutunayan ng kanilang mga maskara, palambuti, at sandata na yari sa ginto. Batay sa natuklasan ni Sir Arthur Evans, tulad ng mga Minoan, ang mga Mycenaean ay may sariling sistema ng pagsulat na tinawag nilang Linear B. May paniniwala sa isang makapangyarihang Diyos ang mga Mycenaean, si Zeus, na nagahari sa isang pamilya ng mga Diyos at Diyosa. Sila ay mga mandirigma, mahusay sa pagtatayo ng muog, estratehiya, at sandata. Sila rin ang pinagmulan ng mga kwentong epiko ng Gresya, gaya ng Iliad at Odyssey ni Homer. Sila rin ang naging ugat ng mitolohiya at panitikang Griego, na may malaking impluensya sa panitikang kanluranin. Naging napakalakas na mandaragat ang mga Mycenaean, at ito ay nalubos nang masakop at magupo nila ang Crete. Ipinagpatuloy nila ang kalakalan ng Crete sa Aegean Sea, at dahil dito, yumaman at naging makapangyarihan ng mga Mycenaean. Taong 1100 BCE, nang bumagsak ang sibilisasyong Mycenaean. Tinawag itong Dark Age o madilim na panahon na tumagal ng halos 300 taon. Natigil ang kalakalan at pagsasaka at natigil din ang mga gawaing sining. Isa sa mga pangkat ng tao na gumupo sa Mycenaean ay kinilalang mga Taurian. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli. Paalam!